Good morning, everyone. Welcome to the agenda, our weekly program at the Club Filipino. Uh, this is our seventh episode already, and we are pleased to have with us in the flesh. He does not need any formal introduction. Alam po natin, siya po ang isa sa pinaka matapang, maingay, at masipag na senator. Let's all welcome Senator Sonny Trillanes. Thank you for your presence here, Senator. Maraming salamat, Sir Fred, and thanks for inviting me dito po sa agenda. Thank you, sir. For the sake of everyone's information lang, si Senator Sonny kasi PMA class of 95. Ako po parang considered as PMA class of 87. Kaya kahit pa paano si Senator Sonny, sineser pa rin ako. Pero talagang sir ko siya by virtue of his position as Senator of the Republic. But anyway, not about that. We'd like to get some of your reactions, sir, about certain issues that hound our country today. We know that you are former Navy officer. We know that you are already parabang well-researched when it comes to this ICC proceedings. So, let's go straight to the point, sir. Daryl, can you show our good senator that first video that we want him to get some reaction? Ito po, sir, yung tungkol sa ICC. Considering that just for a background, I think you know this already. Pinangahawakan ng kampo ni dating Pangulong Duterte ang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na hindi hahayaan na makapag-imbestiga ang International Criminal Court o ICC ukol sa madugong war on drugs na nakarang administrasyon. Napaulat ang ibinahagi ni dating presidential spokesman Harry Roque na nabahala siya nang tawagan siya ni Duterte at sinabi na may natanggap itong impormasyon na ipinaaresto na siya ng ICC. Ayon pa kay Roque, labis din niyang inintindi ang itinawag ng dating Pangulo. Si Roque ang tumatayong lead counsel ni Duterte, gayon din ni Senator Ronald Bato de la Rosa ukol sa reklamo sa kanila sa ICC. Puro haka-haka at kanya-kanyang iba't ibang opinion sa bawat isa. But ako po'y naniniwala at nagtitiwala sa binitawan salita ng ating kasulukuyang presidente na si President Bongbong Marcos that the Philippine government will not cooperate sa ICC. Magugunita na noong March 17, 2019 nang kumalas na ang Pilipinas sa ICC sa utos na rin ni Duterte. At ito rin ayon kay Go ang pinaninindigan ng dating Pangulo bukod pa sa paniniwala niya na hindi ito magpapaaresto lalo na ito ay nasa Davao City na itinuturing niyang balwarte. Nagsalita rin po ang former president na wala nga pong jurisdiction ang ICC dito sa ating bansa. So, kung walang jurisdiction at walang cooperation na gagawin ang gobyerno, paano nila arestuhin? And papasok ka rito, arestuhin mo yung former president sa Davao without cooperation, without coordination, magulo yun. Papa-aresto ba naman yun si former president? Hindi magpaparesto yun Sa kanyang mensahe, sinabi ni Roque na sa kanyang palagay ay hindi magpapahuli si Duterte dahil ito ay 80 anyos na rin. Hiniling na lamang din ni Roque kay Pangulong Marcos Jr. na magpalabas na... Sir, straight to the point. Given that the country has withdrawn its membership and then nagsabi na nga na we are still considering rejoining, pwede po ba talagang maaresto si President Digong ng ICC? Itong ICC issue na to, maganda nga, sir, at nabigyan ng pagkakataon to break this issue down.
Ang membership po natin sa ICC from November of 2011 and March of 2019, na-affirm na yan ng Korte Suprema, sir, na meron silang jurisdiction nung panahon na miyembro tayo. So, tama yung sinasabi nila na walang jurisdiction ngayon, pero meron silang jurisdiction noon. And in fact, si President Marcos and myself, signatories kami nun sa concurrence ng Senado. So, naniniwala din siya back then about the wisdom and the rationale of being a member of the ICC. Ngayon, ang tanong dito, maaresto ba siya? Kung ang pinag-uusapan yung straightforward na membership, since wala namang enforcement power sa yung ICC, they use the security officials of the member state to implement yung arrest order. Pero ito ngayon yung technicality na hindi nila nakikita, na ang Pilipinas miyembro ng Interpol. Meaning, kung ano yung mag-issue ng red notice yung Interpol, ini-implement ng PNP natin. And just recently, nag-request tayo ng pa-issue ng red notice kay Tebes sa Interpol na ini-implement naman ng iba't ibang mga bansa. Ngayon, yung ICC is meron silang cooperation agreement with Interpol. Meaning, pwede sila magpasa doon ng warrant para ma-issuean ng red notice na Interpol. Therefore, obligado tayo ron kasi bound tayo ng international agreement na yon. At affirmed na yan ng Korte Suprema na yung ating yung jurisdiction nitong mga international organizations na ito ay sumasakop sa atin dahil binayagan natin silang sumakop sa atin. So yun sir ang gagamitin. Naintindihan ko na talagang kung gusto nila manggulo, manggugulo talaga. Pero ito yung ironic nung presidente si Duterte, sabi niya, akong bahala kahit makulong ako, kahit mabulong ako sa kulungan, sagot ko kayo kahit sa impyerno, lahat-lahat. Pero nung eto na, grabe na, nanginginig na. Gusto magtago sa kung anong lungga. Di ba, akala ko ba ang tatapang nyo, ang sisiga nyo? Pinagpapatay nila libo-libong mga Pilipino. Ito sir, walang proseso ito nung pinatay nila. Hindi din nag-test. Talagang inusong-uso lang, sinulat-sulat lang. So, lahat yan technically inosente. I agree, marami dyan. May mga talagang mga salot sa lipunan doon. Pero, ang rules natin, ang proseso natin, ikulong mo. Ihuliin mo, i-try mo sa korte, pag guilty, ikukulong. That's how society works dito based dun sa constitution na sinumpaan niya na tutuparin. So yun sir ang ito. Follow up lang, Senator Sani, just to clarify. So, if in case there will be a warrant, Yeah. it will not be ICC telling our, let's say, PNP to implement or the government, but it's really more of their relationship with Interpol. Yes. And bilang bahagi tayo ng Interpol, yun ang pinakabasihan to serve that warrant. Yes. Pero masabi natin yung warrant, sir, I heard that it was supposed to be incoming already. Sinabi naman ng ibang mga political analysts, matagal pa yan. Ano ba, sir, ang basa ninyo rito? Okay. Ang nangyari kasi, nung na-file namin yan nung June of 2017, tapos nag-declare sila na tinanggap nila yung communication namin officially nung sinabi nilang these warrants a preliminary examination on February of 2018. So doon pa lang gumalaw yun sir, Tapos biglang nag-withdraw yung Pilipinas, After nun, nag-request sila ng i-suspend muna yung investigation. Nung gumalaw yung preliminary examination, nag-declare sila ng
ano to ng investigation around the 2020, 2021. Tapos nag-appeal yung Pilipinas, sir, no? Napil nila yung desisyon na tumagal yon hanggang January last year lang. Na-dribble. Na-dribble. Pero nung January last year, nung binasura yung apila ng neto nila Duterte, tinuloy-tuloy na investigation. And according to my information, lalabas yung warrant by late second quarter of this year. Late second quarter. So Of this within Yeah. within the next 2 or 3 Oo. months. Kaya nga hindi na nakakatulog eh. Kung malayo pa yan, o malabo yan, bakit nagpapanik itong mga ito? Di ba? May nagtatanong lang sa akin, sir, dahil you have been spending a lot of your time, energy, resources in making sure these things in the ICC happen, Yeah. perhaps in favor of those who were victimized Yeah. by the drug war. Mhm. May nagsasabi siya, ginagawa niya raw ito dahil galit na galit daw kayo kay dating President Duterte. Alam nyo, ever since, hindi naman ganyan yung ako and our group, yung Magdalo, pinakulong kami ni GMA, pero nung nakalabas naman ako, hindi ko naman sila personal eh. Kasi mission-oriented eh, tapos na eh. Tapos yung mission, eventually nakulong siya. We move on. Ito kay Duterte, ongoing mission ito, sir eh. Kasi he's still there, he's still trying to damage our democratic institutions. Nakita nyo naman, gusto niyang hiwalayin yung Mindanao, gusto niya mag-coup, gusto niya mag-revolusyon. All for himself, ano? Kasi ako, admittedly, nag-coup rin ako before, Yes. di ba, sir? But we believe it's for the good of the country, the interest of the people, na yung laganap na corruption nun at oppression, yun. And we paid our dues. Nakulong kami, Yes. we took it like men, then we moved on. Ito, walang consequence ito, sir. Buong buhay niya, gagawa siya ng kalokohan, papatay siya, hindi ito naparusahan. Kaya ganyan yung mindset niya. May impunity, may sense of impunity. Ngayon, sir, in addition dun sa pursuit of justice dun sa mga biktima, ginagawa natin ito para hindi na to maulit in the future, na wala mag-aspire na, let's say, aspiring na politiko dyan na pagka naging presidente someday, sasabihin niya, gawin ko nga, i-purge ko nga itong mga society na walang consequence because they believe they can. Diba, sir? So, kailangan maparusahan ito, si Duterte, para magtanda lahat ng mga yan, nag-iisip niyan. Kita mo nyo si Baste, sabi niya sa speech niya, patayin ko kayo, ganun na naman. Pag naging presidente yan by some tragedy or disaster sa Pilipinas, ganun ulit ang mindset niyan kasi walang consequence. Yan po. So, it's not really a matter of taking it against the former president, Yeah. but for future leaders who might follow the same path. Yes, para hindi ma-emulate, sir. Yes. Mm. Sen, matanong lang kita dahil nabanggit mo kanina yung salitang coup at Mhm. at the same time you were part of some Yeah. kind of activities before. You suffered the consequences. Mhm. The past few weeks, nagkakaroon na naman ng mga ugong-ugong. I was also part of the army before, but I'm already out of touch. Sa inyo ba, sir? Ano sa tingin ninyo itong mga ugong-ugong na destabilization man or yung sinasabi ng iba kasi nag-red alert, coup na raw? Ano po ba, sir? Well, to be honest, meron tayong naririnig, no? Sa ating mga contacts sa AFP, merong mga ugong-ugong. And ang gumagalaw, yung grupo nila Duterte. At ito, ang purpose sila para makabalik sa pwesto. Sabi ko nga, it's not a noble cause, no? To reform society or what, kundi para makabalik sila sa pwesto at maiwasan yung pagkakulong niya sa ICC. Personal ito, sir. And nakita nyo yung mindset niya, scorched earth eh. Kahit sunugin niya yung buong Pilipinas, damay-damay na, para lang magawa niya agenda niya.
Would you agree, sir, that somehow President Duterte still has that strong base of support, especially in Mindanao, that he is not just an easy person to dismiss? Yes, hindi natin i-underestimate yung kanyang impluensya at network sa AFP, PNP through yung kanyang mga alipores, ano sir? At marami itong pera, no? Maraming nakurakot itong mga ito, kaya dinadanggil nila, ginagawang mersenaryo yung mga kasamahan natin sa serbisyo dati. You know? Daryl, can you show us the next video? Ito naman, sir, kasi sinabi nga natin malakas pa yung kanyang base of support. One of his supporters based in Mindanao, parang ngayon is under investigation. Ito pong si Pastor Apollo Kibuloy. Okay. So I'd like to get reaction to this video, sir. Arlene, ano ang tinatalakay ngayon ng Senado at ano na yung susunod na mangyayari ngayong hindi na naman dumalo si Kibuloy? Gas Senate in contempt nga ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality si Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy matapos muling hindi sumipot sa pagdinig ng Senado. Nagpadala ng sulat ang abogado ni Kibuloy na humihiling na bawiin na ang inilabas na sapina laban sa religious leader. Anya, ang paglalabas ng sapina laban kay Kibuloy ay paglabag umano sa constitutional rights nito laban sa self-incrimination at sa presumption of innocence nito until proven guilty. Ganoon din anya kung dadalo si Kibuloy sa komite na tila idineklara na umano siyang guilty. Pero hindi kumbinsido rito sa Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros at formal na hiniling kay Senate President Juan Miguel Migzuberi na ipag-utos ang pag-aresto kay Kibuloy. Yun lang, sir. Bilang isa sa mga supporter ni dating President Duterte, ano po ba sa tingin ninyo na may nagsasabi na yung paghabol kay Pastor Apollo Kibuloy daw, indirect attack ito papunta kay President Duterte? Bago kasi nila i-misdirect sa ganon, tignan muna natin yung issues at hand. Alam nyo si Senator Risa, hindi yan propagandista, no? Hindi yan political operative. Diretso yan, advocate yan. Yung mga sumusubaybay po yun ng hearing, nakita naman nila, kompleto yung mga testigo, talagang naglabas sila. Ngayon, yung pag-invite kay kay Kibuloy, proseso ito para nga mabigyan siya ng tsansa na masabi niya yung kanyang side. So, ang proseso ng Senado kasi, bago ka pa dumating dun sa recommendation for warrant, mahaba yon. So, pagka nagkaroon ng hearing, i-invite ka. Pagka hindi ka, pag valid yung excuse mo, i-invite ka ulit in the future. Pag inisnab mo ulit yon, isusumpina ka na. Then, pagka isunumpina ka, hindi ka nag-appear, indirect contempt na yon. Kaya, yung committee, sir, committee chairman, will declare you in contempt, no? Tapos magre-recommend sila na ma-issuehan ka ng warrant. Ngayon yung committee members, if they did not agree with the decision or yung ruling ng chairman, they can overturn it through a majority of the members. Tapos isasubmit nyo yon sa committee, sa plenary, sa Senate President. Tapos, kumbaga ma-impeach yung decision. Ma-reverse yung decision. Tapos, di mawawala yung warrant. So, they need 8 signatures para ma-overturn yon. Sa ngayon, 4 pa lang ang meron ni Senator Robin. Kaya, may 1 week yan. They have 1 week to reverse it. So nangyari na ito when I was still in the Senate. Nangyari na to before when a committee chairman came out with a committee report na hindi agreeable yung mga members. So inoverturn namin sa plenary, sir. Tapos nabalik na-archive yung committee report. So may mga precedent siya. But yung constitutional rights, yung sinasabi ng mga supporters ni Kibuloy,
na-observe yan. At established na yung jurisprudence about the implied power of the legislature and yung subpoena powers ng legislature. Kasi kung iisnabin ng kahit sino na lang, walang mangyayari. Di ba, sir? No? Walang consequence pag inisnab mo yun. No? Kaya hindi rin magagawa ng... and by the way, pag nag-recommend yung committee chairman, sir, ng warrant sa Senate President, yung Senate President, ministerial lang yan, sir. Wala siyang power to disapprove yung ano, sir. Of course, kung talagang they feel strongly against it, pinag-uusapan sa caucus yun at kinukumbinsi yung chairman to withdraw the recommendation herself. But walang ganun, sir. So, bilang dating senador, sir, Yes, sir. at yung analysis ninyo nga na si Senator Risa isang advocate, Yeah. at saka dun sa overwhelming evidence na nakikita during the committee hearings, sa tingin nyo po ba, given the Senate membership today, magkakaroon po ba ng baliktaran ito na ma-overturn yung committee report ni Senator Risa, pati yung recommendation for a warrant? Okay. Kung nasa panahon tayo ni Duterte, sir, ma-overturn yan. Pero, since nagkahiwalay na nga sila ng landas, wala nang ganon. Wala nang total control. But, malaki ang bloke, sir, ng grupo nila Duterte dyan sa Senado. But, doon sa membership ng committee ni Senator Risa, kulang sila. So, baka matuloy-tuloy itong warrant na to, sir. So, matuloy yung warrant, sir, mahuli si Pastor Kibuloy, ano po ba yung susunod na mangyayari kapag nakulong na siya sa Senate? Ano po ba yung next activities that can happen not only to the committee proceedings but more importantly to the person of Pastor Kibuloy? Well, ito kasi ang normal na sinasabi na what's this cliche, yung flight is a sign of guilt, 'di ba? Kasi nga hindi nila kayang harapin, so magtatago na lang. Ganon din si Duterte sa ICC, tatago ka na lang kasi ang yabang-yabang mo noon, patay-patay ka noon, tapos hindi na niya ngayon malusutan, sir. Ito rin ganito. Kasi overwhelming, sir. Ang dami palang kaso na sexual abuse, assault, torture, iba-iba yung mga reklamo, sir, no? Hindi na kayang pagtakpan. Naghahanap siya ng political cover. So lahat ine-exert na yung mga mga political favors na na-dispense before para dito. Pero sad to say, wala na eh. Masyadong karumal-dumal, sir, yung ano. Kaya kahit na political allies yung iba, kaibigan, pero they're still representatives of the people at the end of the day. So, sir, going back to my original question about, going after Pastor Kibuloy or even perhaps the allies, whether in political, business of our former President Duterte, can you give your reaction or comment to that kind of a theory, so to speak? Well, sabi ko nga, yung misdirection na ganun, sir, may only be valid kung malabnaw o manipis yung ebidensya ay nakita. Kaso, talagang grabe, kikilabutan ka, sir, eh. Di ba? Hindi ito, parang fabricated o ano. Hindi eh. Maliwanag, sir, na talagang may ginawa siyang mali. At maraming paraan para habulin si Duterte. Bakit padadaan sa kanya? Kumbaga, ito lang, the company that Duterte keeps, makita nyo, mga masasamang tao yan. Mga korap, mga masasama. Kaya, sana lumiliwanag sa mga kababayan natin yon. Yung mga moderate defenders, moderate supporters ni Duterte, sana tuluyan na kayong tumalikod dyan. Kasi talagang nalinlang lang talaga kayo. Sige, sir. Leaving this topic behind, una, pinag-usapan natin your relationship with the former president, Yes. the ICC, and then tong kay Pastor Kibuloy,
yung proceedings sa Senado bilang dating senador, sir. I'd like you to give us your insights about the hottest issue perhaps when it comes to our national territory. Okay. Yung sa ating West Philippine Sea. Daryl? Sir, itong issue kasi sa Benham Rice, I'm not sure if everyone is aware whether they are the same or they are not. Bilang naval officer, I know you know this, sir. So can you please educate our listeners and media friends here? Okay. So, well, sir, just to inform everyone, yung Benham Rice, nasa East Coast yan, nasa Pacific. Nasa kabila. Nasa Pacific yan. Nagpapatrolya yung Navy dyan. I was fortunate to have that experience when I was still in the service. Papatrolya yung Navy dyan. Yan, uncontested yan. Di ba, sir? Kasi yung sinasabi nilang 9-dash line na dinidispute natin, nasa West Coast naman, nasa South China Sea, West Philippine Sea, no? So dito wala na silang alibay dito. Pero nung panahon, sir, ni Duterte, biruin yung nag-attempt silang gumawa ng agreement ng parang joint exploration diyan na nagkaroon lang ng intervention dahil lumabas publicly, talagang sinell out. Kasi wala namang silang na sir dyan eh. Wala nang claim kahit na legitimate. Oo. Atin talaga. Ngayon, I don't know kung anong alibay nila, but they can't come up unless si Duterte signed something, but dapat i-invoke ng China. At pwedeng i-abrogate ni President Marcos kung ano man ang agreement ni Duterte, if there is such an agreement. So we are not sure whether there was an agreement. Well, Pero- yes sir. Kailangan boxer ng China yon para i-abrogate yon. Yes. Kasi unilateral lang naman na decision, sir, yan eh. Pero kahit historical, wala talagang basis, talagang intrusion yan. Ating Yes, sir. yan. Pero when I was still in the Navy, pag may nakikita kaming ganyan, sir, hinuhuli namin. Pwede mo nang huliin yan. Wala na magagawa, sir, yung ano dyan. Will this intrusion sa Benham Rice be considered as more alarming doon sa mga parang weekly stories of water cannons against our fishing vessels? Magkapareha, sir, in terms of gravity. Kasi doon naman, sir, talagang kiss-kissa na ron. It can kung maaksidente yung barko natin at lumubog at may mamatay, problemang malaki yan, na kailangan ma-resolve. Ito naman, talagang intrusion, maliwanag na. But it's up to the armed forces to do what it needs to do. Pwedeng damputin lahat yung mga yan, sir. If you were the decision maker, sir, yung mga nangyayari ngayon sa water cannon incidents, itong pinaagrabe, meron nang na-injure na Philippine Yes, sir. Navy personnel. Ano po ba sa tingin ninyo ang dapat gawin at ano sa tingin nyo ang mangyayari during the time of our President Bongbong Marcos? Ang pwedeng gawin dyan, sir, kung ang objective is resupply mission, pwede natin, sir, ilapit-lapit yung ating mga supply ships na may heliborne capacity, sir. Hindi nila mawawater cannon yun. Mabilis lang yun, sir. Kunyari, idikit mo lang 10 nautical miles from Ayungin. Mga lang yan, 15 minutes lang na chopper ride. If we deploy that, sir, there are people who are saying that baka we are already provoking because these are no longer Coast Guard vessels but Navy. Anong masasabi nyo dyan sa na baka ma-provoke naman natin yung China? Hindi necessarily mapoprovoke, sir. Kasi malayo naman yan, sir. Tapos, yan Navy, sir, yung resupply. Yes. Dapat, wala namang problema na Navy rin yung
At yung mga tinayo-tayo nilang doon, sir, hindi naman natin pinapakilaman ng resupply mission sila doon. Bakit nila pakilaman ito? Barko ito, sir, barko. So, meron ngang replenishment at sea na exercise para lang magawa yon. We are not even doing that even if we have every right to do that, na baka escalate, sir. Pero with this, mabilis lang. Within 15 minutes, mare-resupply nila yon. Tapos eventually, they can just put a helipad doon, sir, sa Sierra Madre. Wini-welding lang naman yan Inaayos lang yan. Kayang gawin yun, sir. So they can do that. So pag magkaroon ng helipad mismo doon sa BRP Sierra Madre, resupply mission by air na lang. Yun, sir. Wala nang binobomba. Senator Sani, what do you think of the effectiveness of our, siguro naka-4 na yata tayo or 5 diplomatic protests? What do you think of the effectiveness of these kinds of official government activities against China? Well, kahit hindi siya, sir, effective, we have to keep on doing it. Kasi the moment we stop doing it, sasabihin ng China, may stop na kayo, hindi mo kayo nagreklamo, parang tinanggap nyo na. Hindi, sir, we have to keep on doing it. But I agree, sir, hindi na siya effective kasi nagiging rogue state na itong China as regards the West Philippine Sea issues. Hindi siya hindi dinidisregard niya all international rules. Yeah. And again, based on your analysis, Senator Sani, yung sinasabi na itong incursions ng China sa West Philippine Sea is a precursor to their eventual invasion of Taiwan. Mhm. Is Yeah. there any credibility to that story or likelihood of that event? Well, based on intelligence information, sir, at open sources, talagang imminent yung invasion of Taiwan at tinitignan dito by 2027, yun yung timeline nila. And because of that, they need to make sure na itong Pilipinas ay hindi magiging launching ground or maging forward operating base ng American forces. Iyan. So the likelihood of an invasion is very high. Yes, sir. And what do you think should the Republic of the Philippines do, especially our government leaders, given that imminent invasion? Well, kailangan makiramay tayo dito sa issue na ito. Yung Taiwan is a democracy. Yun, sir, Tayo nung ginigipit tayo, sir, dito sa West Philippine Sea, humihingi tayo ng saklolo. And some nations responded. Yung EU, Japan, Australia, US. So, nagresponde sila. Pero when the time comes na itong Taiwan hihingi ng tulong, tayo, being the closest neighbor, we have to respond. Historically, ganun yung Pilipinas. Sa World War II, sa Vietnam, sa Korea, nagre-respond tayo. Hindi ito parang sasabihin ng iba na madadamay tayo, kailangan magsarili lang tayo. Pag ginawa mo yan, darating yung panahon, ikaw ang hihingi ng tulong, walang sasaklolo sa'yo. So, hindi dapat ganun. At itong US, meron silang mga tinatayong yung EDCA bases. Yan, yan, sir? They will be able to support any upsurge in military operations. Doon concerned yung China. They want it stopped. Pero wala na yun. That ship has sailed. Matatapos na yun, sir. Maganda na sabi mo, Senator Sani, about the EDCA bases. And at the same maganda yung nasabi nyo, Senator Sani, na ang ating current president, kumbaga, not as friendly to China as compared to his predecessor. Some political analysts will always say, na itong nangyayari na Marcos Duterte hidwaan
parang proxy war lang po ito ng US and China. Ano sa tingin niyo ron, sir? I totally agree, sir. But coincidence din in essence kasi nangyari lang na itong si Duterte talagang pro-China. Ito naman si President Marcos hindi naman necessarily pro-US. Kaso doon na dadala dahil talagang very very aggressive naman yung ginagawa ng China doon sa West Philippine Sea. Paano tayo magiging kaalyado niyan? Kumbaga, China basically turned away si President Marcos away from them and towards the Western allies. Si Duterte lang kasi nung panahon niya, talagang hinayaan niyang binubuli yung mga forces natin to the point, sir, na nag-issue siya ng order early on during his term sa AFP, sa Navy in particular, na wag magpatrolya dun sa disputed waters. That I remember yan, sir. So yun, sir, he practically surrendered that. Sabi ko nga, when we were still in the service sa Navy, pag may nakita kaming pumasok sa EEZ, kuhuliin talaga yan, dadalhin talaga sa port, no? Ngayon, nung panahon niya, hininto yun, walang nanguhuli, sir. Kaya doon mo makita. And akala nung China, they can keep on doing that kay President Marcos. Pero apparently not. Pero is it too late, sir, to reverse that policy na lumalabas na, sige, pababayaan na lang namin kayo. And then, if our leader will now say, hindi, we will no longer honor that accommodation, huhuli na lang namin kayo. Do we still have that, number one, that audacity, number two, that capability, and then number three, that responsibility to protect our territory? Okay. Doon sa capability, sir, baka wala na. Doon sa West Philippine Sea part. Pero yung dito sa may norte, yan, Benham Rise, Scarborough area, pwede. Kaso nga lang, magkakaroon, sir, ng standoff. So yun naman ang iniiwasan. But it doesn't mean na pababayaan mo na lang sila. So yung ginagawa ngayon, sir, ng Coast Guard, ng constant silang vigilant sila, nakikita nila yan yung tinatawag na maritime domain awareness. Alam nila yung nangyayari sa teritoryo natin, sir, at hindi nila hinahayaan lang yung China. So that is good enough. Pero yung ibang areas, pwede mo huliin. Hindi parang takot na takot, sir, eh. Yung mga hinuhuli namin nung late 90s dyan sa area na yan, mga Chinese ships naman, wala namang gaanong malaking issue. Although there was one time, ako, sir, nag-file sila ng diplomatic protest and I was named kasi I was one of the boarding officers, sir. But still, it didn't stop us from doing our job. Yung Chinese vessel na hinuli nyo, sir, nung nasa Navy kayo, Yeah. I suppose fishing vessel ng China? Meron yung cover, may mga fishing vessels, pero ito cover ito eh. We believe it was a surveillance ship na disguised as a fishing vessel. Kasi sophisticated yung radio equipment. So, binoard namin, and because of that, prinotesta ako na. Pero ano nangyari, sir, doon sa barko at saka doon sa mga tao doon sa loob ng barko ng Chinese vessel? Well, they were unharmed. At but yun, sir, nakita nila na nag-enforcer yung Pilipinas. So eventually, nagreklamo sila, sir, na binunggo daw sila o kung ano man. So Ayun. they were temporarily detained, tapos pinalaya nyo rin using the same boat just to show them that, you violated our territory. Yun, sir. Tapos we made sure palabas, sir, sila. So makikita mo naman sa radar yun, sir, eh. So lumaya, sir, sila. So that's what we should do. At least doon sa mga areas na hindi ganong disputed as yung sa Benham mga Rise. Oo, Scarborough, doon, sir. yes. Oo. So, going back, sir, dun sa proxy war nga, no, ng Marcos tsaka Duterte, at in recent weeks, na-dominate yung headlines natin na nag-aaway na yung dalawa na somehow they should be
uniteam, so to speak, 2 years ago. Ano sa tingin niyo, sir? Ano yung fearless forecast mo pagdating sa breakaway ng dalawa na may nagsasabi in a few months, magdi-declare daw po, sir, si President Duterte na siya po ang magiging opposition? Palagay ko, yon mga ceremonial na lang yon. Pero yung pinakang public break, yung pinagmumura niya na, sir, si President Marcos nung late January, palagay ko, maliwanag na yon, yung pagkalas na yon. Kahit na he tried to walk it back, but what's done is done. Maliwanag naman yun, sir. And it's palpable on the ground. Naghihiwalay na. Masyado lang intertwined kasi nung 2022, kaya hindi pa total yung but it's getting there. Siguro mga 60-70% of the way na, sir, yung pag Yung given your analysis na 60-70% nabiyak na yung team. sa ground, sir, Sa ground. Sa taas, sir, 100% na. So with that, is it safe to say that former President Duterte can be a legitimate opposition? So, yes, by definition, yung opposition is kung sino yung nag-o-oppose sa administration. Incumbent. Oo. So parang yan yung check and balance, no? Itong opposition nila Duterte, nagche-check sila, kumukontra sila dahil ang interest nila makabalik sa pwesto. Hindi naman dahil mali o kung ano, basta't ganun ang ginagawa nila. Then there is the independent opposition. Yan si Senator Risa Hontiveros. Ito yung talagang policy ang opposition based on merits and demerits of the policy. So, ganun, sir, yung true opposition, yung independent opposition na lang tinatawag natin kasi ang puwersa nandoon kila grupo nila Duterte. Would you consider, sir, the Liberal Party na recently revived, reorganized in such a way that si Senator Laila de Lima, na naging guest namin last week dito, sir, siya na yung designated spokesperson. Would you consider the Liberal Party also as an independent opposition by your definition, sir? Not really, kasi may mga congressmen sila na nandoon sa administration. Kaya medyo porous yan, sir, ano. In fact, I'm openly encouraging Senator Laila de Lima to kumbaga, we're trying to convince her na wag niya na siya wag niya na dalihin yung bagahe ng Liberal Party. Kasi ano na lang yan eh. Si Senator Kiko, siya na lang yung and of course Senator Laila, sila na lang yung mga elemento diyan na talagang makikita mo pa si Congressman Edsel Lagman, but the other congressmen yung iba naman na pumupusturan na opposition, teka muna, ano ba ino-oppose nyo? Wala naman sila. Nung panahon ni Duterte, hindi ko naman narinig na may kinontran polisiya dyan. Di ba? Probably nakikita mo sa mga meeting, pero kailangan tumindig ka and be counted. So, yun, sir. So, for you, Senator Sani, Senator Risa is an independent opposition. The Liberal Party is not. Pero how about Senator Sani at ang Magdalo Party? Will you consider yourself and the group that you have been associated with and you organized it as an independent opposition? Well, under kami kay Senator Risa. We are following her. She is our leader, no? Wala nang ibang leader sa independent opposition kasi yung iba like Vice President Lenny nag-semi-retirement na eh. She is technically not opposition anymore because she is not opposing anything. She's just living her quiet life, and that's good. She deserves that. So hindi na siya technically opposition and much less leader ng opposition. So yung aming grupo, nasa ilalim yan ni Senator Risa Hontiveros. So ako personally and the group, policy ang tinitignan namin na kunyari yung People's Initiative, agree with that, di ba?
O yung Maharlika Fund, may mga concerns about that. So ganun na dimension. But the mission of the group right now is to make Mr. Duterte accountable. That is the mission. And alam niyo naman sir, 'di ba? Pag mission-oriented, hindi titigil hanggang matapos yung mission. Yes. Yan ang orientation natin sa Oo. academy. Yun sir. You really have to complete the mission regardless of all other mga peripheral objectives. Mission-oriented. Yeah. Ang ganda ng sinabi niyo sir tungkol sa you being an opposition, not necessarily against the administration, but against policy. And at the same time, yung mission nga po ninyo na really make the former president accountable. Given all of these things, sir, ano po bang balak ninyo pag dating ng mga halalan next year? I'm sure a lot of people here will be interested on ano bang plano ni Senator Sani? Sa ngayon po, ang plano is, of course, yung aming party list, ilalaban namin ulit, Magdalo party list. Ako personally, the plan is to run for a local position as mayor of Caloocan. Hindi pa formal yung announcement, but the plan is leaning towards that. Yun, sir. Lalabanan niyo po ang incumbent sa Caloocan. Medyo mahirap-hirap po na laban yan, sir, ha? Yes, sir. Alam naman natin. Kaso nakita naman namin, I was born and raised in Caloocan. Talagang sa 12 years na hawak nila itong Caloocan, talagang lumala yung sitwasyon. Dumami yung mahihirap, sama ng serbisyo. So, I believe we can offer change to the people of Caloocan. But is it safe to say, Senator Sani, that even if you have this intention and plans to run in an LGU, tuloy pa rin yung inyong advocacy, yung inyong pursuit Yung mission. and your mission Yeah. to make sure our former president becomes accountable? Yes, sir. So, ganun pa rin. And sa national scene, hindi kami bumibitaw. Na-mention natin yung mga policies na disagreeable kami with the administration. Pero, we cannot deny the fact na ni-reverse naman yung EJK policy. Nagkaroon ng democratic space, yung media freedom. You can now criticize President Marcos all you want, na hindi ka itotokhang, hindi ka isaswarm ng trolls, di ba? That's democratic space. Hindi lang na-appreciate na we should not take it for granted. Kasi nung panahon ni Duterte, walang ganyan. Pagka bumatikas ka kay Duterte, kakasuhan ka, iharas ka. Di ba may teacher no na nagbigay siya ng kinasuhan. Kumaga, may chilling effect eh. May ganong kultura. Ngayon, the media can write a story any way they want. Tapos yung mga owners ng media outfits hindi hinaharas para lang makuha nila yung gusto nilang anggulo ng istorya. Wala nang ganon. Then yung sa West Philippine Sea, yung foreign policy, 'di ba? Yung pag-alaga ng AFP. Kumbaga, from my end, nakita namin, these are the same advocacies that we want. Yun binibigay naman ng Marcos administration. So, what is there to oppose in that regard? Just to reiterate, ang mission, sir, is really more on making sure that no other leader can do the same thing as what President Duterte said or did during the drug war. Yun, sir. And the pursuit of justice para sa mga naging Yes, sir. biktima. Yes, sir. Given that mission, pero anong gusto niyo mangyari, sir, kay Pangulong Duterte as a person? Kasi sabi ni presidential spokesperson Harry Roque, 80 years old na to eh. Yeah. Ano po bang masasabi niyo? Ano ba talagang gusto niyo mangyari doon sa pagkatao ni President Digong? Well, kung lalabas, sir, yung warrant, doon magkakaroon ng opportunity na lumabas yung mga pinaggagawa ni Duterte at makita yan ng bagong generation, makita rin ng mga aspiring leaders sa atin na no matter how powerful you are, there is always an accountability to somebody and to an entity. So ito yon.
para yan yung anak niya si Baste, mga patay-patay yan sila Pulong. Sige, subukan nyo, sumunod. Wala na yon, bola-bola na lang. Pag nakita nila yung tatay nilang i-issuehan ng warrant, nako, mga ngatog lahat-lahat yan. Gusto niyo, Senator Sani, na makulong si President Duterte? Hindi. Basta accountable, sir. Ano? Alam nyo, itong ngayon na hindi siya makatulog na maayos, yan, that's part of the, the penance. Di ba? Yung penance, yung poetic justice na strip siya ng power na from the all-powerful entity nung panahon niya. Ngayon, wala, kahit magmura-mura, kita nyo, wala nang tumatawa o palakpak doon sa mga niya, So, naramdaman niya yan. And it's very difficult for somebody like him na talagang egotistical na person. Maraming salamat, sir. Let's open our forum to media friends. Ricky? Anyone? Paki-identify na lang po yung pangalan at saka yung organization you represent para kay Senator Sani. Thank you. Good morning po sir, Steve Ras po from Teleradio Servicio. Ask ko lang po yung basis po ninyo na si Duterte ay maaresto 2 to 3 months from now, and any comments po regarding kay Pangulong Marcos na hindi pumapayag na papasukin yung ICC dito para imbestigahan yung war on drugs ni Duterte. Based sa aking information, marami tayong mga paraan para makalap yung impormasyon na yan. Yun po, ang tansya, late second quarter of this year. Ngayon, dun sa sinasabi ni President Marcos na hindi magko-cooperate dahil walang jurisdiction, so that's true. Pero tapos na yung investigasyon eh. Tapos na eh. Oo. Nakuha na ng ICC, kailangan nilang makuha without necessarily the government cooperating. So, it's done. Yes. Nakapasok sila noong December. I don't know. But nagsabi naman maliwanag si President Marcos na while hindi magko-cooperate ang gobyerno, pero hindi rin niya pwedeng pigilin itong mga mag-iimbestiga kasi hindi naman sila persona non grata. So, valid po ba yun na pumasok yung ICC dito sa bansa kahit walang walang basbas ni Marcos? Yes. Sagutin ko, tulungan ko kayo, sir. Yes, sir. Bilang dating immigration, for as long as there is that purpose for travel, entry, sabi nga ni Senator Sani, basta hindi persona non grata, they are welcome. Whether as a tourist, as a business, or even media. Yeah. Wala pa namang, kumbaga, tawag dito, blacklist order or yung sinasabi nga ni sir, persona non grata, these foreigners are welcome. So is it safe po to say na yung ICC po is pumunta dito, nag-imbestiga, and yung investigation po is yung details ay nakuha na po nila regarding sa kay Duterte? Yes. Open and shut case naman yung kay Duterte. Tayong lahat dito, saksim buhay eh. The media in particular, nakuha na nila yung mga statements ng mga foreign and local media. Lahat ng mga footages, lahat ng mga reports, articles, yon, they will attest to that. Sila yung saksim buhay na may widespread and systematic killings nung panahon ni Duterte, at si Duterte mismo ang nagsabi na patayin nyo sila, at ginawa ng PNP, in-execute ng PNP. Walang nagdi-dispute yan. In fact, si Duterte mismo hindi niya sinasabi. Walang kumbaga, this should be the easiest case to try ng ICC kasi siya overwhelming yung ebidensya. Kaya ganun. Thank you po. Good morning, Mayor. Good morning. Ay, yes. Apo. Hello. Yeah. Hindi ba natin pwedeng isipin, Sen, na paurong yung pagtakbo ninyo? Kasi nag-VP na kayo eh. So parang konti na lang presidente na. Kasi yun ang inaasahan ng mga supporters ninyo eh. Ikalawang sungsog doon,
anong pinaka-the best ninyo na rason kung bakit mayor ng Caloocan? Alam natin na corruption yung number one ano nyo. Matindi ba corruption sa Caloocan? Well, that's one, grabe yung corruption sa Caloocan. Talagang napabayaan. Sa Metro Manila, sa Caloocan na may pinakamaraming mahirap. At itong pamilya na namumuno doon ngayon, sila na yung namumuno for 12 years. Kumbaga, they have enough time to do something about it, but they did not. Tapos, parami ng parami at grabe pa rin ang pangungurakot. So, isa yan, And kami naman, dalawa, itong midterm elections, dalawa lang naman option mo. To run for the Senate and a local position. Hindi natin dinidiminish yung local position, especially Caloocan is a very big city. Almost equal na siya ng population ng Manila. Kaya, tapos second in terms of area sa Quezon City. Kaya, I believe it is a place, a position na we can make a difference in the lives of the people. Sa Senado naman, we have proven our worth. Nakapagpasa tayo ng maraming meaningful legislation. Ayun, yun po. Kasi sususugan ko ulit, Sen, kasi medyo excited kami sa media pag nagsabay kayo ni Digong sa Senado. Kasi kakandidato din daw siya eh. So, maganda sana pag nandun kayong dalawa. Yeah. Thank you. You have another one? Yeah. Sige, go ahead. Good morning, Senator. Vic Aquino po from Abante. Paano mo po kakalabanin ang mga malapitan? And alam naman natin lahat na kumakalat ang pera sa Caloocan. And paano mo yan tatapatan? At paano mo malalapitan ang paano mo malalapitan ang malayuan? Okay. Ganito po, naniniwala ako sa mga taga-Caloocan na hindi sila mabibili. Hindi pera-pera. Ilang kasaysayan na napalitan yung Asisio, napalitan yung Malonzo, napalitan yung Echeverry, despite the fact that they tried to extend their hold in power. Pero hindi. So, naniniwala tayo na may ganon sa Caloocan. At I will offer myself to them. Papakita ko yung mga plano ko para sa Caloocan. At the end of the day, nasa kanila yon. Kung bibigyan sila sa panandaliang kaligayahan, kapalit ng pangmatagalan na kahirapan. So, it's up to them. Nagkausap na po kayo ni Kong Egay regarding that? Yes, si Congressman Egay Irice has been helping me. So, magkasama kami dito sa laban na ito. Yeah. And follow up pa po. This is regarding sa regarding sa delivering of foods by making and using helipads. Paano po kaya ka-secure ang pagde-deliver natin ng foods sa Ayungin Shoal using helipads? Hindi kaya, di ba, water cannon before, hindi kaya rocket missile na ngayon? From China? Alam kasi ng China yung limits nung pwede nilang gawin. Yung kinetic force na tinatawag o yung magputukan laban sa military unit, that will trigger yung Mutual Defense Treaty. Kaya hindi nila pwedeng gawin. Technically, pwede na nilang kuhanin yung Sierra Madre na yan, kayang-kaya nila. But alam nila, may complications dyan kasi that will trigger the Mutual Defense Treaty, papasok yung Estados Unidos. So, mag-iingat sila in that regard. Follow up lang, sir, kasi may nag-text sa akin, kung meron silang water cannon, bakit hindi tayo mag-water cannon pabalik? Pwede nga yun. Technically, pwede gawin. Kaso, parang na kayong mga bata nun. Di ba? Parang dapat yun. Yung ginagawa ng Coast Guard ngayon, okay yun. Ignore nyo lang. Just proceed. Anyway, yung mga barko, it's supposed to withstand yung ganyan. Kahit nga bagyo, kahit nga matinding alon, yung water cannon, kayang-kaya yun. Pero doon kayo sa loob para hindi kayo tamaan. Di ba? That's it. One more question, sir.
Good morning, Sir Jed from UNTV. Napag-usapan po natin kanina yung sa opposition. Sino po ba yung possible na mga kandidato ng tunay na opposition this coming 2028 presidential elections? There is a possibility po ba na ampunin nyo si Sir Raffy Tulfo? Ngayong midterm elections, ang tatakbo ay si Senator Kiko Pangilinan, si Senator Bam Aquino, at si Attorney Chel Jokno. Yun yung mga napag-uusapan. Si Senator Raffy Tulfo naman, hindi naman siya up for election sa ngayon pa. Sir, baka meron na po kayong for presidential elections na plan po. Masyadong malayo na yon. Pero sa ngayon, yung grupo namin ay, ang leader namin ay si Senator Risa Hontiveros. Thank you, sir. Sige. Pwede po bang pigilan yung paghuli kay former President Duterte ng isang senador tulad ng ginawa na pagkontra ni Senator Robin Padilla doon sa pagpapahuli kay Pastor Kibuloy? Okay, ganito po nakikita ko mangyayari nito. They don't have any power, no, yung sa Senate level. But I can imagine somebody will file a petition sa Korte Suprema na temporary restraining order against sa PNP sa pag-implement nun para ma-resolve kung ano man yung mga issues nila doon. But still, andyan na yung sila, hindi na sila makakalabas ng bansa. Kaya ako naman, knowing itong si Duterte, nakita nyo, very paranoid. Kinalampag daw niya si Harry Roque, arestuin na siya. Baka lumipad yan, papuntang China si Duterte. Magtatago yan. Kasi he is paranoid. If there is a warrant there, tapos ang hirap matulog nun. PNP is all around you. Ngayon yung Korte Suprema naman, meron na silang previous decision na may jurisdiction Tapos may cooperation agreement with Interpol. Paano, pagka yun ang kikwestiyonin ng petitioner sa Korte Suprema, ano magiging basis mo? They will have to abrogate yung membership natin sa Interpol, which, na yon after the fact na. So, I don't know. They can try, pero ganun yun. Hahabulin na, kakalabitin na siya. Iisipin nun, habang natutulog sa kwarto niya, baka may kakatok na lang. Andiyan na yung pulis. Alam mo yun, ang hirap nun. Masikip sa dibdib yun. Thank you. Any other questions from media? Ricky, okay na tayo? Ay, meron pa? Kaya pala. Senate. Malayuan. Oo. Regarding po kay Sara, kay DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte, ano pong masasabi nyo regarding sa ugnayan nila ng father niya and sa inyo? Alam nyo, kung may delikadesa si Vice President Sara Duterte, dapat nag-resign na siya. No? Tatay niya, minura na yung presidente, kapatid niya, pinagre-resign yung presidente. Tapos siya mismo, gumagawa siya ng video na nagbibigay siya ng pulburon sa bata. Minamak niya yung presidente. Tapos, performance-wise, bagsak din siya by any metrics. Ang sama-sama ng status ng education system ngayon. Kahiyaan na lang Dapat mag-resign na siya. But itong mga ito, hindi to, wala silang ganun sa katawan nila. Okay, we allotted this program for 1 hour. Yes, sir. Maraming salamat, sir, for your time and very, very insightful answers. Alam niyo naman, sir, anything you say will have that degree of credibility and accuracy. Alam ko naman, sir, yung mga pinanggalingan nyo na. Kaya nga, maraming po salamat at sunod naming linggo, we'll have another guest. But let's all give thanks to our guest today, Senator Sonny Trillanes. Maraming salamat, sir. Maraming salamat din, sir, for inviting me.